Kaligirang pangkasaysayan ng No Limit ang Hire. Ang No Limit ang Hire ay kauna-unahang nobelang sinulat ni Dr. Sepe Rizal. Ang No Limit ang Hire ay salitang Latin, ang ibig sabihin sa Ingles ay touch me not, at sa wikang Pilipino naman ay huwag mo akong salingin na hango sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan. Itinulad niya ito sa isang bulok sa lipunan na nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Magdadalawamput-apat na taong gulang pa lamang siya nang isinulat niya ang nobelang ito. Naisipan ni Rizal na isulat ang nobelang ito dahil sa tatlong aklat na nagbigay sa kanyang inspirasyon. Una na rito ay ang The Wandering Jew, o sa Pilipino ang Hudyong Lagalag. Gigising sa natutulog na damdamin ng mga Pilipino at magsisiwalat sa kabugtutan ipinalasap sa atin ng mga Espanyol. Isang lalaking kumukutya kay Jesus habang siya'y patungo sa Calcutta, at ang lalaking ito ngayon ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo ng walang tigil. Ikalawa, The Uncle Tom's Cabin ni Stowe. Dito naman ipinapakita ang pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga Negro. At ang ikatlo ay ang mula sa Biblia kung saan niya hinango ang pamagat mula sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista. Inilathala ang unang nobelas ni Rizal noong 26 na taong gulang siya. Makasaysayan ang aklat ito sapagkat ito ang naging instrumento upang ang mga Pilipino ay magkaroon ng pambansang pagkakakilanlan. Sa simula ay pinalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan sa kanyang mga kababayan na nakakaalam sa uri ng lipunan dito sa Pilipinas. At yaon ay pagsama-samayan niya ito upang maging isang nobela. Ngunit hindi ito nagkaroon ng katuparan. Sa halip, sa kabiguang ito, sinarili na lamang niya ang pagsusulat ng walang katulong. Bago matapos ang taong 1884 ay sinimulan niya itong sulat sa Madrid at natapos niya ang kalahati. At ipinagpatuloy niya ito sa pagsulat sa Paris noong 1885 at natapos niya ang sangkapan. Natapos naman niya ang sulatin ang huling kaapat na bahagi ng nobela sa Alemanya noong Pebrero 31, 1887. Subalit napakaraming paghihirap ang dinanas ni Rizal. Isa na rito ay ang pagkakaroon niya ng kakulangan sa salapi. Mabuti na lamang at tinulungan siya ni Dr. Maximo Viola upang ipahiram o magpahiram ng salapi para sa kakailanganing pagpapalimbag ng kanyang nobela. Siya mismo ang nagdisenyo ng pabalat ng nobelang ito. Pinili ni Rizal ang elementong nakapaloob rito at hindi lamang aspekto estetiko ang kanyang naging konsiderasyon, higit sa lahat ang aspekto ng simbolismo. Pero ano nga ba ang layunin ni Rizal kung bakit niya sinulat ang No Limit ang Hire? Una, yung may sakatuparan ng mithiin na magkamit ng edukasyon sa pagkakamit ng kalayaan at kaunlaran para sa bansang Pilipinas. Ikalawa ay ang sanayin ng kakayahan at interes ng mga mag-aral upang matuto at maging integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili at may mapanuring pag-iisip at nakahanda ang mga mag-aaral sa pagsubok sa realidad ng totoong buhay. Ikatlo, upang mahubog ang kabutihan ng kabataang susunod at magiging sa kasalukuyan ay maging isang mabuting leader at magiging pag-asa ng ating bayan. Ano nga bang kabuluhan ng akdang ito? Isinulat ni Rizal ang No Limit ang Hire upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser sa lipunan na nangyayari sa ating bansa sa pananakop ng Kastila sa atin.